Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay tens of thousands of bitcoins flow into exchanges this week. What's happening? Ayan. Sobrang dami raw ng mga amount ng Bitcoin ang pumapasok sa mga exchanges sa loob ng linggo na ito. Kaya ano nga ba ang nangyayari? Bakit nga ba nangyayari ang kaganapan na ito? Kaya yan, mukhang may malaking epekto ang recent market activity sa crypto space, lalo na po dito kay Bitcoin. Ang malaking Bitcoin transfers papunta sa mga centralized exchanges tulad po ng Kraken, Binance at Gemini ay nagpapakita po ito ng heightened investor activity. Ang mga ganitong inflows ay madalas na nagpapataas ng selling pressure, kung saan ay maaring magdulot ng price volatility. Sa kabilang banda, ang significant Bitcoin withdrawals mula sa mga exchanges ay nagpapahiwatig na maraming mga investors ang nag-a-adapt ng HODL strategy, kung saan ay nagmo-move ng kanilang mga Bitcoin sa kanilang secured wallets para po sa long-term gains. Kaya ang ganitong trend ay maaring magpababa ng selling pressure at mag-stabilize ng market. Ang balance ng inflows at outflows ay nagpapakita naman ng dynamic changes sa market. Kaya mahalaga para sa mga investors na manatiling alerto at i-monitor ang mga trends na ito. Ang mga movements na ito ay maaring mag-signal ng shift sa market sentiment, kung saan ay mahalaga sa paggawa ng mga informed decisions. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer, kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ang recent market activity sa crypto space ay nakakuha po ng atensyon, lalo na dahil sa large-scale Bitcoin transfer sa mga centralized exchanges. Ayon po sa CoinGlass data, noong September 22 ay isang total na 9,680.85 Bitcoins ang na-transfer sa mga centralized exchanges sa nakaraang 7 araw. Ang mga transactions na ito ay nagpapakita ng reaksyon ng mga investors sa kasalukuyang market conditions. Ang top 3 exchanges na may pinakamalaking inflows ay ang Kraken, Binance at Gemini. Kraken, Binance at Gemini, sila po pinangunahan po nila ang Bitcoin flows. Sa mga malalaking Bitcoin transfers, ang Kraken ang siyang nangunguna na may massive inflow na 10,400.63 BTC sa mga nakaraang linggo. Ang amount na ito ay kumakatawan sa significant portion ng total exchange flow at nagpapakita po ito ng reputasyon ng Kraken bilang isang trusted platform sa mga investors. Bukod dito, ang volume na ito ay nagpapakita ng lumalaking impluensya ng Kraken sa market. Pangalawa ay si Binance, kung saan ay nakatanggap po siya ng total na 2,498.89 BTC transfers. Bilang isa sa pinakamalaking crypto exchanges sa mundo, ang Binance ay kilala sa kanyang vast user base at liquidity. Ang malaking influx ng Bitcoin dito kay Binance sa mga nakaraang linggo ay nagpapahiwatig po ito ng increased investor participation sa market movements. Samantala, ang Gemini ay ang pangatlo, kung saan ay nakatanggap naman po siya ng 1,866.35 na Bitcoins. Bilang isang US-based exchange na kilala sa kanyang regulatory compliance, ang inflow sa Gemini ay nagpapakita ng patuloy na interes mula sa US investors sa mga cryptocurrencies. Ayan, BTC withdrawals from exchanges is also in focus. Habang ang significant Bitcoin inflow sa exchanges ay ito po ay napapansin ng marami. Ang withdrawals sa nakaraang 30 days ay nakakuha rin ng atensyon. Ayon po sa CoinGlass ay isang total na 95,811.59 Bitcoins ang na-withdraw mula sa mga centralized exchanges sa panahong ito. Ito ay nagpapahiwatig ng major outflow mula sa market. Ang ganitong large-scale withdrawals ay maaring magpakita ng HODL strategy na ginagamit ng long-term investors, kung saan ay nagmumove ng kanilang Bitcoin mula sa exchanges papunta sa mga secured wallets.
Ayan po, meron po tayong chart dito ng Bitcoin balance. Ayan, BTC, ayan yung kulay yellow, balance ay yung kulay green. Ang mga substantial Bitcoin inflows at outflows na ito ay maaaring magkaroon ng parehong short-term at saka long-term impacts sa market. Ang large inflows sa centralized exchanges ay madalas na nagpapataas ng selling pressure dahil ang mga investors ay mas malamang na magbenta ng kanilang assets pagkatapos i-move ito sa mga exchange. Ang inflows sa malalaking exchanges tulad ng Kraken ay maaari pong magdulot ng increased price volatility. Sa kabilang banda, ang Bitcoin withdrawals ay nagpapahiwatig na ang mga investors ay pinipiling i-hold ang kanilang assets para sa long term, kung saan ay posibleng magpababa ng selling pressure at mag-stabilize ng market. Ang 95,811.59 BTC outflows sa nakaraang 30 days ay maaari pong maging indikasyon ng trend na ito dahil ang mga investors ay mas pinipiling i-store ang kanilang Bitcoin sa mas secure na wallets para sa future gains. Ang notable balance ng Bitcoin na pumasok at lumabas sa exchanges ay ang crypto market ay nakaranas ng dynamic changes. Ang mga investor ay dapat na manatiling alerto at i-monitor ang parehong inflow at outflow trends dahil ang mga movements na ito ay maaaring mag-signal ng shift sa market sentiment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.